Mula nang pinamunuan ni Xi Jinping ang China, nagkaroon ito ng isang malawakang pagbabagong militar kung saan nakuha ng bansa ang posisyon bilang isang pandaigdigang superpower na mayroong pinakamalaking navy sa buong mundo, pagkakaroon ng maraming advanced na mga missile at humigit kumulang 500 na mga nuclear weapon. Ngunit marami ang nagtatanong kung ano ba talaga ang layunin ng pagpapalakas ng militar ng China. Pinapalawak lang ba talaga nito ang kanilang geopolitical na impluensya tulad ng ginagawa ng mga malalaking bansa? O talagang mayroon pa silang ibang motibo gaya ng kagustuhang magkaroon ng kontrol sa mas marami pang mga teritoryo? Ang ambisyon ng China mga kapatid ay higit pa sa pagkakaroon ng impluensya. Katunayan, hinahangad nitong mabawi ang mga teritoryong tulad ng Taiwan at sakupin ang buong South China Sea. Ang kanilang mga itinayong artipisyal na isla sa Spratly Islands ay hindi lamang mga simbolo ng kanilang kapangyarihan. Ito ay talagang mga kuta ng militar na estratehikong inilagay upang dominahin ang mga mahahalagang rutang pandagat. Ano kaya ang magiging hitsura ng pandaigdigang kalakalan kung kontrolado na ng China ang mga tubig sa buong South China Sea? At paano naman kaya tutugon ng US kung sakaling magpasya itong hamunin ang dominasyon ng China sa rehiyon? Pag-uusapan natin mga kapatid kung gaano kahalaga ang mga artipisyal na islang itinayo ng China. At malalaman din natin mamaya kung ano ang mga potensyal na mangyayari kung ang US Navy ang magkaroon ng kontrol sa nasabing mga isla. Upang lubos nating maunawaan ang mga ginagawang aksyon ng China, susuriin muna natin kung bakit napakahalaga ng South China Sea hindi lang sa China kundi maging sa buong mundo. Ayon sa mismong China, ang kanilang pag-angkin sa rehiyon ay nagsimula noong Han Dynasty kung saan ang mga Chinese explorer daw ang unang nagmapa ng mga rutang pandagat at gumawa ng mga border ng lupain ng bansa. Ang claim na ito ay nagpatuloy hanggang sa Song Dynasty. Dito na rin nila binigyan ng pangalan ng mga isla at igiit ang kontrol sa mga bahagi ng South China Sea, kabilang ang Spratly Islands na tinatawag nilang Nansha at Parasil Islands. Base sa mga historical record ng China, nagkaroon ng bansa ng halos ganap na kontrol sa buong South China Sea. Ngunit nagambala ito noong ika-19 na siglo nang umusbong ang Nguyen Dynasty ng Vietnam at ng mga kolonyal na kapangyarihan ng kanluran. Noong unang bahagi naman ng ika-20 siglo, naging pinakamalakas ang militar ng Japan sa buong rehiyon. Nakalaunan ay sinakop ang kalakhang bahagi ng Timog Silangang Asya at ilang lungsod ng China noong 1942. Ang pagkatalo ng Japan sa ikalawang digmaang pandaigdig ay minarkahan ang pagtatapos ng kanilang pagkontrol sa South China Sea. Dahil doon, agad namang iginiit ng China ang kanilang karapatan sa nasabing mga katubigan na binabanggit ang mga makasaysayang claim nito. Ngunit mayroon ng maritime law na pumipigil sa nais mangyari ng mga Chino. Sa ilalim ng International Maritime Law, ang South China Sea ay hindi soberanya ng kahit anong bansa. Ibig sabihin, accessible ito sa lahat para sa mga komersyal at militar na paggamit. Ngunit kinontra ito ng China at patuloy na iginigiit ang kanilang historical rights at gumawa ng tinatawag na 9-dash line. Sa 9-dash line, dito pinapakita ng China ang lawak ng kanilang inaangking teritoryo, kung saan ang mga linyang ito ay tumatakbo mula sa timog ng China, lumiliko sa palibot ng Spratly Islands at umaabot sa mga baybayin ng Vietnam, Malaysia at Pilipinas. Sa internasyonal na batas ng dagat, pinahihintulutan ito ang mga bansa na magtatag ng Exclusive Economic Zone o EEZ na umaabot hanggang sa 200 nautical miles mula sa kanilang mga baybayin, kung saan binibigyan din sila ng kontrol sa bawat barko at eroplano na dumadaan dito. Malawak na parte pa ng South China Sea ang may tuturing na nasa labas ng EEZ ng mga bansang pumapalibot dito at masasabing napapailalim na ito sa international na batas. Ngunit ginawa nito ng China ng mga artipisyal na isla na ang layunin ay upang makontrol nito ang buong rehiyon at magkaroon ng matinding impluensya. Sa pagitan ng December 2013 at October 2015, nagtayo ang China ng isang serye ng mga artipisyal na isla sa South China Sea. Ang lawak nito ay umaabot ng hanggang sa 3,000 ektarya sa isang koleksyon ng 7 mga bahura na bahagi ng Spratly Islands, isang rehiyon na inaangkin ng China sa kabila ng katotohanan na ang mga islang ito ay mas malapit sa Malaysia, Vietnam at Pilipinas. Ang Spratly Islands ay nakaposisyon sa halos gitna ng South China Sea. Isa itong perpektong lokasyon para sa pagtatayo ng mga artipisyal na isla upang sumuporta sa mga claim ng China. Sa ginawang ito ng China, nabahala ang US-China Economic and Security Review Commission. Matindi kasi ang pinsalang dulot nito sa mga coral reef at perwisyo sa mga lokal na mangingisda sa panahon ng pagtatayo at sinasabing ang mga isla ay nakakagambala sa pangingisda sa hinaharap. Ngunit ang pinakanakakabahala na isyo ay ang militarisasyon ng mga artipisyal na islang ito. Halimbawa, noong March 2022, hindi bababa sa 3 mga artificial island ang naiulat na ganap ng naging isang base militar ng China. Nilagyan nilang mga ito ng mga anti-aircraft at anti-ship defense, mga fighter jet at mga sopistikadong kagamitan tulad ng mga laser at jammer. Ang hakbang na ito ng China ay direktang sumasalungat sa mga nakaraang pahayag ni Xi Jinping
na hindi niya raw lalagyan ng puwersang militar ang mga artipisyal na isla, kung kaya't base sa isang US Admiral na si Admiral John Aquilino. Ang ginagawa na ito ng China ay magriresulta lamang ng paghina ng katatagan sa rehiyon at isang malinaw na pagpapakita ng kapangyarihang militar. Ang layunin ng mga artipisyal na islang ito ay hindi lamang upang igiit ang kontrol sa teritoryo kundi upang palakasin din ang pag-angkin ng China sa Spratly Islands at sa pagpapalawig sa buong South China Sea. Ngunit maliban sa China, may mga claim din sa mga isla ang mga bansang tulad ng Vietnam, Taiwan, Malaysia at Pilipinas, kung kaya't naglilikha ang kanilang pag-aangkin ng isang flashpoint tungo sa international conflict. Sa ulat ng CIA mga kapatid, nasa 45 mga isla sa Spratly ang mayroon ng nakatalagang mga sundalo mula sa mga bansang mayroong claim dito. Pero dahil daw sa pagtatayo ng China ng artipisyal na mga isla, mas napapalakas nila ang kanilang presensyang militar. Kinokontrol na ngayon ng China ang nasa 3,000 hektarya ng mga artipisyal na isla sa South China Sea na nagbibigay sa kanila ng estratehikong kalamangan kung saan madali silang makakapagsagawa ng mga missile strike, maglunsad ng mga aircraft at makagambala sa mga sistema ng kaaway sa pamamagitan ng jamming technology. Ang presensya na ito ng China ay isang direktang banta sa mga kalapit na bansa tulad ng Malaysia, Vietnam, Taiwan at Pilipinas. Wala ang mga itong kakayahan na bumuo ng sarili nilang mga artipisyal na isla upang kontrahin ang mga lumalagong kapangyarihan ng China. Maliban kapatid sa mga alalahanin ng militar, may mga praktikal na dahilan kung bakit nagkaroon talaga ng malaking interes ang China sa Spratly Islands. Ito ay upang magkaroon din sila ng direktang akses sa malawak na reserbang langis at gas sa lugar. Tinataya ng US Energy Information Administration o EIA na ang Spratly Islands ay posibleng mayroong 3 bilyong barilis ng langis at 16.2 trilyong cubic feet ng natural gas. Dahil sa pagdepende ng China sa mga pag-import ng krudo na umaabot ng 11.3 milyong barilis kada araw, malaking tulong ang pagkakaroon ng akses sa mga mapagkukunang ito na mabawasan ang kanilang mga pag-import. Bilang karagdagan sa mga benepisyong pang-ekonomiya na ito, ang mga artipisyal na isla ng China ay nagsisilbing mahalagang asset ng kanilang militar. Habang tumataas ang tensyon sa rehiyon, tinitignan ng China ang mga islang ito bilang mahalaga sa kanilang kahandaang militar. Gumagana ang mga ito bilang mga base militar na maaring maglunsad ng mga pag-atake kung kinakailangan at magsilbi bilang isang pangunahing logistics sa pamamagitan ng pagsuporta sa aerial refueling. Bilang ikatlo sa pinakamalaking air force sa mundo na binubuo ng 3,304 na mga aircraft, kabilang ang 2,478 na mga combat-ready na fighter jet, ang China ay may kakayahan na igit ang aerial dominance sa South China Sea sa isang potensyal na conflict. Ngunit bagamat ganon, nakitaan pa rin ang kanilang air force ng kahinaan. Halimbawa, ang China ay mayroon lamang 10 aerial refueling tanker kung ikukumpara sa fleet ng Amerika na mayroong 606. Bahalaga ang mga tanker para mas magkaroon pa ng extension ang range ng mga fighter jet at mababawasan ang oras kapag kailangan ng mag-refuel. Ngayon mga kapatid, sa kabila ng sapilitang pangangkin ng China sa mga teritoryo sa Spratly Islands, ano kaya ang mangyayari kung kukunin ng Amerika ang mga artipisyal na mga islang narito? Sasagutin natin ang mga katanungang ito, pero kailangan muna nating maunawaan ang buong lawak ng ginawang militarisasyon ng China rito at kung paano titignan ng US ang mga islang ito bilang bahagi ng kanilang mas malawak na estratehikong interes. Ayon kay Gregory B. Pauling mga kapatid ng Strategic and International Studies o CSIS, ang paniniwala umano ng karamihan na madaling man-neutralize ng United States ang mga artipisyal na isla ng China sakaling magkaroon ng conflict ay maaring isang mapanganib na maling kalkulasyon. Ang pagkakaroon daw ng puwersang militar ng China sa mga isla ay lumikha ng mga matitinding depensa at estratehikong kalamangan para sa mga gagawing operasyon ng US laban sa kanila. Ang mga artipisyal na isla na itinayo ng China ay hindi lamang mga military outpost. Itinuturing din ang mga ito bilang heavily fortified position kung saan tampok dito ang mga makabuluhang infrastruktura ng militar kabilang ang nasa 72 na mga garahe ng fighter jet na ginawa sa 3 mga isla lamang. Nagbibigay ito sa China ng makabuluhang unang kalamangan sa anumang magaganap na naval o air conflict sa rehiyon, isang bagay na kailanganing kontrahin ng US kung talagang magtatangka silang kunin ang mga islang ito. Bukod pa rito, nakapaglagay na ang China sa mga artipisyal na isla ng mga advanced na anti-ship missile system na mayroong range na kayang abutin ang mga warship ng US Navy na gustong pumalibot sa loob ng zone na gustong kontrolin ng China. Ang mga system na ito, kasama ang mga long-range missile mula sa mainland ng China, ay magdudulot ng matinding banta sa mga asset ng US Navy na tumatakbo malapit sa mga isla. Higit pa rito, nakapagtayo na ang China ng malawak na radar at mga surveillance capability sa mga islang ito na lalong nagpapakomplikado sa anumang aksyong militar ng US. Ngunit sa kabila ng sinasabing depensa na ito, sinabi ni Pauling na maaari pa rin kunin ng US ang mga isla pero aasahan na magriresulta ito sa isang malaking kaguluhan.
Ang isang direktang pag-atake sa mga artipisyal na isla ay malamang na may kasamang malawakang missile strike na tinatayang aabot ng humigit kumulang 100 mga missile bawat isla upang epektibong mapilayan ang mga operasyon ng China. Aabot sa kabuang 400 missile ang papakawalan upang ma-neutralize ang 4 lamang sa mga pangunahing artipisyal na isla ng China. Ang mga strike na ito ay kailangang i-target ang mga pangunahing infrastruktura at information node tulad ng radar at command center. Ngunit kahit na magkaroon ng isang matagumpay na strike, siguradong dadanas daw ang Amerika ng malaking casualty dahil paniguradong mag-activate ang mga missile defense ng China at mga counterattacks nito mula sa mainland. Hindi rin daw makakalapit sa rehiyon ang mga aircraft carrier ng Amerika dahil magiging easy target lamang umano ang mga ito sa mga missile ng China na nasa isla. Ibig sabihin, maaaring pipiliin ng US na ilagay ang kanilang mga carrier sa mas malayo, maaaring sa Celebes Sea o sa Sulu Sea. Aasa ang Amerika ngayon sa kanilang mga tanker aircraft upang palawigin ang saklaw ng kanilang mga fighter jet. Ngunit ang pamamaraang ito ay mangangailangan ng isang mahusay na pakikipaglaban sa himpapawid at talagang kakaharapin nila ang mga matitinding air defense ng China. Sa naturang labanan, hindi naman papayag ang Amerika na sila lang ang makikidigma sa China. May mga suporta itong makukuha mula sa kanyang mga kaalyado tulad ng Japan, South Korea at Pilipinas. Ang mga trilateral security arrangement sa pagitan ng US, Japan at South Korea ay maaaring magdulot ng karagdagang naval power laban sa China, kung saan ang Pilipinas ay potensyal na magbibigay din ng mga estratehikong airbase para sa mga puwersa ng US sa rehiyon. Dahil naman sa mas mataas na kahalagahan ng Pilipinas sa postura ng militar ng US sa Indo-Pacific, posibleng magsanib puwersa ito upang kunin ang mga artipisyal na isla para mabawasan ang impluensya ng China at palakasin ang mga alyansa ng US sa rehiyon. Walang duda mga kapatid na malaki talaga ang tsansa na maaaring makuha at mapupunta sa kontrol ng Amerika ang mga artipisyal na isla na ginawa ng China. Ngunit dapat din talagang isaalang-alang na mangangailangan ng kanilang gagawing operasyon ng malaking mapagkukunang militar na posibleng magresulta sa pagkaroon ng maraming masasawi at pagkasira ng maraming mga asset. Kapag naging matagumpay naman sila sa pagkuha sa mga artipisyal na isla, ang magiging kahihinat na naman daw ng Spratly Islands ayon pa rin kay Gregory B. Pauling. Marami raw mga bansa ang sasang-ayon na ang artipisyal na isla na ginawa ng China ay iligal sa ilalim ng international na batas at malamang mapipressure ng international community ang US na i-deactivate ang mga isla at ibalik ang kapayapaan sa buong rehiyon. Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa videong ito?